Hello. Yan, good morning po sa bawat isa. Blessed morning. Pakisabi po sa ating mga katabi, mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Buhay ka pa ba? Baka patay na. Joke lang. Yan. Actually, habang nag-worship tayo, patuloy yung mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Kaya kung may nakakapansin sa akin, sa likod ko, sulat ako ng sulat kasi nire-reveal ng Panginoon yung kanyang mensahe habang tayo ay nag-worship. And napaka-eksakto ng ating mga, mula kanina pa, yung ating worship, yung team ng ating worship, and even yung pag-aaralan natin sa umagang ito, saktong-sakto, hanggang sa tithes and offering na mensahe, saktong-sakto. Actually, itong verse na ito, siguro araw-araw, halos linggo-linggo na natin naririnig to. Pero bakit kaya ito ang mensahe ng Panginoon? Kasi marahil, yes, naririnig natin, pero nakakalimutan na maunawaan ng ating puso. Na back to basic po tayo dito. So, ang pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito, pakilabas po ang ating title, Diyos o Kayamanan. O, diba? Sakto. Yung kaninang more of you, less of me. Diba? Sakto yung ating mensahe. Na, sige, buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 6, verse 24 to 34. Or, makibasa na lang po tayo sa ating screen. Ayan, tayo po lahat ay tumayo. At sabay-sabay po nating babasahin. Sige, verse 24. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamagin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayo mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung ginagamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita, and then let us all bow down our heads. Lord, salamat Panginoon sa inyong mga salita na aming binasa sa umagang nito. Habang binabasa namin ito ay nangungusap na po kayo sa puso ng bawat isa. Bigyan niyo nga po kami ng teachable heart, Lord God, maunawaan ng aming puso ang iyong ihahayag sa umagang nito.
Gamitin niyo nga po, Panginoon, aking labi upang iparating sa bawat kaluluwa na nakikinig at nanonood ang iyong mensahe, ang iyong aral sa umagang ito. At hayaan niyo nga po na magrema ito, maisabuhay namin ito. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, Lord God, na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. And alam po namin na bago kami maghiwa-hiwalay, ay tataas ang aming level ng pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Let your Holy Spirit powerfully move in the midst of us. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Napaka-basic. Lalo na kung matagal na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, alam na po natin ang mga ito. Yan. Kaya, napitulan yung aking sariling PowerPoint. Yan. So, punta tayo sa pag-aaralan po natin ito verse per verse. Tapos, sa mga susunod na, kasi may, sa mga awit pa lang natin Diyos o kayamanan, andun na yung sagot sa mga awit natin. Pero sa pag-aaral natin sa umagang ito, mas tataas yung level ng pananampalataya natin sa Kanya. Amen? So, punta tayo sa verse 24. Verse 24. Basahin muna natin. Sorry. O, sige. Ayan. Ano yung sabi sa verse 24? Walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So napaka-clear dito, di ba? Pag sinabing kayamanan, material things, di ba? Pag sinabing Diyos, syempre alam natin tungkol sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagsabay na paglingkuran, Diyos at kayamanan. So, yung sa teaching number 1, parang lang yan example lang yan, Jollibee at McDo, para mas maunawaan natin. Hindi ka pwedeng nagsiserve or ini-endorse mo si Jollibee, at the same time, ini-endorse mo si McDo. Tama ba? Goldilocks at Red Ribbon. Di ba? Hindi pwede yun. So, ganun din sa ating buhay pananampalataya. Yes, nababasa na natin to, naaaral na natin sa mga Bible study, pero nakakalimutan natin ito. Na minsan, alam ng isip natin, alam na ng puso natin, pero hindi natin ma-apply sa buhay natin. And paano, pag sinabing, di ba, no servant can serve two masters, paano natin nalalaman na nagsiserve na tayo sa isa? Di ba? Ang realidad kasi naman ng buhay, hindi naman tayo katulad ng mga Levita noon. Tama, di ba? Ang mga Levita, sa loob lang talaga sila ng templo. Pero sa panahon ngayon, paano natin ma-apply yun? Na hindi naman tayo Levita, hindi naman tayo pastor, hindi naman tayo mga full-time church workers. Tama? Nandun tayo sa mundo na meron tayong kasama na hindi naglilingkod sa Panginoon. Nandun tayo sa mundo na ang pinaglilingkuran nila ay iba. Paano natin malalaman na we are already serving two masters? Di ba, marami sa atin dito naglilingkod, ginagamit ng Panginoon. Pero paano natin malalaman that we already serve two masters? Pag sinabing nagsiserve, bakit ka nga ba nagsiserve? Kunyari, bakit ka nagtatrabaho as teacher? Bakit ka nagtatrabaho as radtech? Bakit ka nagtatayo ng clinic? Diba? Kasi yun yung source of income. Bakit ka nagtatayo ng negosyo? Because yun yung source of income mo. Sila yung nakakapag-provide ng iyong pangangailangan. Tama ba? Kaya, andun ka sa trabaho yun. Diba? And then, ang nangyayari, minsan, sa paano natin na-apply yun? Lord, ganun naman talaga yung realidad ng buhay. Anong ibig sabihin yan? Diyos o kaya ibig sabihin ba niyan, hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi na tayo magtatrabaho kasi kailangan Diyos Ganun ba ang pagkakaunawa natin? Hindi. Kasi hindi naman tayo lahat mga Levita.
Hindi naman tayo lahat, pastor, na expected is mag-full time sa pangangaral ng salita ng Diyos. At paano ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Paano natin gagawin yun? Diba? Kasi sino yung master? Kung sino yung pinaglilingkuran natin, diba, yun yung master natin. Tama? So ngayon, paano yung mga nagtatrabaho? Ano nang gagawin natin? Hindi tayo magtatrabaho kasi master pala natin yun eh. Diba? Pero merong sinabi sa Bible, ano yun? Yung favorite verse ko? Ito, bago doon. Yung next slide. Yan, why do we serve? How do we serve? Ayan, why do we serve? Alisin muna na. Sa mga pinagtatrabuhan natin, bakit tayo ginagawa yung mga trabaho natin? Because it is our source. Tama? And how do we serve? Naglalaan tayo ng oras doon. Tama? Kung 8 hours sa trabaho natin, 8 hours tayo nandun. Kung ano yung sinabi ng boss natin, yun ang susundin natin. Kasi siya yung nagsusweldo sa atin eh. Diba? Hindi pwedeng tayo ang nasusunod. Tama ba? Sa mga full-time employed, pag sinabi mong, boss, may lakad ako ngayon, tanggal ka sa trabaho. Tama? Hindi tayo pwedeng mag-no sa ating pinaglilingkuran, sa ating mga masters dito sa Ipundong Ibabaw. Tapos, ito yung binanggit ni, kasama yata ito sa sinabi ni Ate Nori. Ngayon, paano natin nalalaman na siniserve na natin yung master na yun? Yun na yung talagang master ng buhay natin. So, next slide. Saan ka na ba mas excited? Examine ourselves. Sana tayo mas excited. Di ba pag gusto natin yung ginagawa natin, doon tayo excited. Di ba, nauuna ka pa doon. Pag sinabing 8 o'clock, 7:30, 7 o'clock, nandun ka na. Tama ba? Excited ka na ngayon. Let us examine ourselves. Saan ba tayo excited sa kapanahunan ngayon? Kapag sa gawain ba, napipilitan na lang ba tayo? Pero pag sa trabaho, takot tayo na malate. Di ba? Ibig sabihin, yung heart natin nandun, for where your treasure is, there your heart will be. So ngayon, nasa anong treasure ano yung nilalaman ng puso natin? Diba? Minsan kasi, kinatatamaran natin gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi feeling natin, wala tayong mapapala sa gawain sa Panginoon. Tama? Wala namang pera dyan eh. Diba? Ngayon, mamaya makikita natin ano yung kahalagahan, ano yung benefit na inuuna natin ng Diyos. Amen? Kasi let us examine ourselves. Sa oras na ito, saan tayo mas excited? Ano yung binibigyan natin ng priority sa kapanahunan ngayong oras na to? Bilang hindi tayo mga Levita, mga ibang lahi. Amen? So, next slide. So dito, paano natin maa-apply ngayon? Hindi naman tayo yung araw-araw nasa church. Katulad ko, hindi naman ako araw-araw nasa church eh. Hindi naman ako buong araw nasa church. Hindi naman ako buong araw nagsa-cell group. Diba? So ngayon, paano yun? Sabi sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, hindi natin maaalis dito na meron tayong human masters, katulad ng bawat isa sa atin. Binanggit naman dito talagang may makakaharap at makakaharap tayo ng tao. Dahil ang Diyos, hindi naman natin talaga personally na nakakaharap na. Nararamdaman natin siya ng isip, ng puso, ng ating mga emotions sa pamamagitan ng mga ganitong gawain. Pero pagkatapos nito, nasaan na tayo? Andun na tayo sa mga human masters, yung mga pinagtatrabaho natin, kung saan tayo employed. Pero let us remember, yung mga yan, kumbaga, isipin natin na ang Diyos ang pinaglilingkuran natin by doing the best we can.
Hindi natin siya gagawin para magpasikat tayo sa ating mga human masters. Gagawin natin siya para ipakita natin na ito, anak ako ng Diyos, I am doing my best, and because ang Panginoon ang aking pinaglilingkuran sa pamamagitan ng ginagawa ko ngayon. So, kung tayo ay teacher, galingan natin maging teacher kasi ginagawa natin siya because ang Panginoon ang siniserve natin. Minsan kasi people pleaser tayo eh. Tama? We want to please people. Gusto natin kunin ang atensyon ng tao. Pero pagdating sa Panginoon, ay maunawaan na ako ni Lord. Okay lang yan. Diba? Nagiging people pleaser tayo. Kapag people pleaser tayo, ang siniserve na natin ay yung sa mundo. So, anong gagawin natin? Para kahit nasa mundo tayo, God pleaser tayo. Let us do everything na siniserve natin ay ang Panginoon, hindi ang tao. Magtitinda tayo, magiging honest tayo because we serve the Lord. Gagawin natin yung best natin as maging call center agent because we serve the Lord. Kahit secretary lang tayo, let us do our best because ginagawa natin yan sa Panginoon, hindi para sa akin, para magkaroon ako ng promotion, para ma-increase ako, gagalingan ko. Diba? Minsan ganun eh. Ginagalingan natin para may promotion kasi alam natin yung pinaglilingkuran yan na magbibigay, magpro-provide sa atin. Pero ano yung sinasabi dito? It is the Lord Christ you are serving. You will receive an inheritance from the Lord as a reward. Ang Panginoon ang magre-reward sa'yo. Yung tao, instrumento lang yan. Kapag hindi tinouch ng Panginoon yung taong pinaglilingkuran mo, hindi ka mapopromote. Amen? So, at sa pamamagitan ng pagiging best natin sa ating sarili, itinataas natin ang Panginoon, tinataas natin na pag anak pala ng Diyos, magaling. Diba? Pag anak ng Diyos, matapat. So, wag natin ipapahiya ang Panginoon through our everyday living. Remember, lalo na kapag alam nila na Kristiyano tayo, alam nila na nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, wag natin ipapahiya ang ating Panginoon. Amen? Hindi po ako galit. Gusto ko lang pong i-emphasize. Kasi, remember, yung katulad, more of you and less of me. So, lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon, para i-glorify si God, i-honor si God, ipakita na ang Diyos natin ang nagpro-provide sa buhay natin. Ang Diyos natin ang tanging nating sinasamba. Na, paano natin ginagawa yun? Di ba sabi ko nga, kung saan tayo mas excited, dun, ibig sabihin, andun yung heart mo. Kung mas excited tayo kung papapiliin ka, gawain mo ito, ang pinili natin yung kabila, dun tayo excited. Now, if we don't have a choice, okay lang yan. Pero if nandun talaga ang puso natin, ipapanalangin natin yan. Amen? Kasi pag alam ng Diyos, pag tama yung panalangin natin, igagrant ng Panginoon yan kahit may conflict pa tayo sa ating mga trabaho kasi para sa Kanya yan. Ang gusto ng Panginoon, palagi kang malapit sa Kanya. Ang nangyayari kasi, kapag may conflict na, sige Lord, bahala na kasi alam ko maintindihan mo naman ako. Nasaan yung desire mo? Nasaan yung desire mo, Lord? Paano ba yan? May conflict, hindi ako makakapunta. Ayusin mo naman yung schedule, touch mo naman yung heart ng boss ko. Katulad nung shinare ni Ate Cristel. Diba? May conflict pero inayos ng Panginoon yung kanyang schedule in such a way na hindi siya mawawala sa gawain. Kasi ang gusto ng Panginoon, nagagamit tayo. Ang gusto ng Panginoon, nag-grow tayo spiritually. Amen? Kasi yung nangyayari, bumibigay na lang tayo eh. Ay, hindi pwede. O sige. Tama? Topic, hindi. Bawal yung topic. Gets mo ba? Pakisabi sa katabi mo. Gets mo ba? O, next. Next slide. Verse 25. Yan. Stop worrying. Only 8% of worries are worth it.
Yan. Sabi nga, ano yung sabi doon sa Bible? Teka, basahin ko na nga lang dito. Verse 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Minsan kasi yung mga worries natin, hindi naman pala talaga ka-worry-worry. Kaya nga sabi nga dito, hinanap ko yan sa ginugol ko yan about worrying. Ayan only 8% of worries are worth it. Namumroblema tayo ng mga bagay na hindi naman natin dapat problemahin. Dahil sa mga susunod na kabanata, alam na ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. Inuunahan kasi natin ng Panginoon Dapat nandun lang yung tiwala natin. Maging tapat lang tayo, sumunod lang tayo sa kanyang mga pinagagawa. Yun. So, alam naman natin to. Minsan, kaya tuloy minsan nasasabihin tayo, para yan lang. Minsan makinig tayo, minsan sasabihin natin kasi, hindi mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko Di ba? Pero minsan makinig tayo sa mga ganong salita kasi totoo yun. Amen? Ano yung gusto mo? Mag-dwell ka dyan sa nararamdaman mo, nahihirapan ka, o di sige dyan ka, ikaw maghihirap. Pero ba't tayo mag-dwell doon sa nahihirapan tayo? Bakit hindi natin pakinggan na hindi problema yan? Which is true naman. Hindi problema yan kasi meron kang Diyos na nagpo-provide sa'yo, meron kang Diyos na nag-iingat sa'yo. Magiging problema lang yan kung sinasarili mo, magiging problema lang kung hindi ka naniniwala na meron kang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga dito, 8% lang yung worth it. Hindi worth it. Kasi, ano ba yung sabi niya sa susunod? Yung sinabi, sino ba yung makakapagpahaba ng kanyang buhay sa pag-aalala? Di ba may nangyayari ba pag nag-aalala tayo? Di ba wala? Ayan. So, verse 26 to 30, next slide. Ayan, sabi, God will take care of our needs because we are more important than any of His other creations. Di ba yung sabi niya sa verse 26 to 30? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Di ba mga ibon to? Hindi sila pinababayaan, hindi naman sila nagtatrabaho, nag-iipon talaga, di ba? Although lumilipad sila, kumukuha sila ng mga pagkain, pero yun lang. Kumbaga, syempre, yun yung routine ng buhay nila. Di ba? Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ang tanong, alam niyo kung bakit maraming tao nag-worry? Kasi nakakalimutan nila yung identity nila. Nakakalimutan nila kung sino sila. Nakakalimutan nila na niligtas sila ng Panginoon, ng Diyos amang nasa langit sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. Diba? Kaya tayo nag-worry kasi we forgot that anak na tayo ng Diyos. Diba? Nakakalimutan natin identity natin na we are special, na we have been created in His own image and likeness. Makakalimutin tayo. Kaya nga kailangan araw-araw kung makakalimutin ka sa mga promises ng Panginoon, kung makakalimutin ka kung sino yung Diyos na sinasamba mo, lalo kang mag-dwell sa mga salita niya, lalo kang magbasa, lalo mong ipaalala sa sarili mo. Kaya nga sabi, si David, di ba, inuutusan niya yung sarili niya, bless the Lord, oh my soul. So tayo, kung nakakalimot tayo, palahanan natin sarili natin, mag-effort naman tayo sa ating mga sarili, hindi na lang palaging ibang tao ang nag-e-effort. Amen? Hindi na tayo kailang, sabi ko nga, kung saan tayo mas excited, nandun ang puso natin. Dapat maging excited tayo. Kung nanghihina tayo, alam natin kung saan tayo magpapalakas. Amen? Nang sa gayon, hindi tayo nag-aalala. Nang sa gayon, naaalala natin palagi kung sino tayo, sino yung Diyos na sinasamba natin, yung identity natin. Amen? We are already prince.
and princesses of the King of Kings. Amen. Kaso minsan, parang katulad tayo ni nung sa prodigal son. Diba? Sa prodigal son, nakalimutan niya, anak siya, at kung ano yung meron yung ama, sa kanya din, yung ano pala, yung panganay. Andun na siya, pero hindi niya naisip na oo nga pala, no? Sa atin pala lahat ng mga yan. So, ganun din sa atin. Kaya tingnan mo, naghahangad pa siya ng iba. Amen? At meron namang iba sa atin, pagkabigay ng blessing, pagkaligtas, nung niligtas na siya ng Panginoon, uy, anak na ako ng Diyos. Ayun na, naglayas na, kinuha na kung ano yung meron. Lord, akin na lahat to. Tapos, ako na ang bahala dito. Diba yung bunsong anak, kinuha niya yung kanyang kayamanan at sabi niya, ako na bahala. Sa isip-isip niya, ako na bahala dito, ako na magpapaandar ng buhay ko, ako na magagawa ng paraan, paano ko gagastusin ang mga ito. Mag-e-enjoy na ako. Amen? Meron mga ganun Nagsarili na. At marami sa atin ganun. Marami sa mga anak ng Diyos na alam niya, niligtas na siya pero nagsarili na. Nag-enjoy na siya. Lumayo na sa kanyang ama. Lumayo na sa kanyang Diyos. Pero take note, lahat ng tao, ganun na mangyayari. Doon sa prodigal son, sa bunsong anak. Yes, we will enjoy. Mag-i-enjoy tayo in a while. Pero after that, marirealize natin, kailangan natin bumalik sa ating ama. Kailangan natin bumalik sa tahanan ng kanyang ama. And ito lang, maganda nga, isa sa mga ang Panginoon palagi siya nag-aantay na bumalik tayo. Nasa sa atin na lang kung babalik tayo o hindi. Nasa sa atin na lang kung mapapahamak tayo o hindi. It is our will. Amen? Nag-aantay siya at may mga times na hindi lang siya nag-aantay, magpapadala siya ng mga tao na kakausap sa iyo, kakalabit sa iyo, tatapik sa iyo, gigisingin ka sa iyong kinalalagyan. Amen? So, let us remember our identity. Kung sino tayo. Kaya huwag tayo mag-aalala. Next slide. Verse 30 to 32. Basahin ko. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo ba kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya? Tingnan niyo yung parang sinasabi ito yung kinabukasan ginagatong sa kalan. Yung parang, yun lang yung worth niya. Yung worth niya. Pero inaayusan, pinoprovide pa ng yung dinadamitan pa, pero igagatong lang pala. Kung yun, pinagtutuunan ng pansin ng Panginoon, tayo pa kaya? Amen? Tapos, hello. Yan, sabi, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya, all throughout the Gospel, palaging sinasabihan ng Panginoong Hesukristo, yung mga kasama niya mismo. Palagi niyan kasi, as disciples of Jesus Christ, as people na na-encounter na si Jesus, we are expected to have great faith. Kaya tingnan niyo kung sino ang sinasabihan ng Panginoon, kay liit ng inyong pananampalataya. Yung mga nakakasama niya, yung mga nakakausap niya. So, ganun din sa atin. Amen? Para sa atin to. Kung tinatamaan tayo, para sa atin to. Amen? Yan, kaya't huwag kayong mag-aalala na baka kayo kapusin sa pagkain o inumin. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Yung mga hentil, sila yung mga hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Actually, ang nagsasalita dito ang Panginoong Hesukristo mismo. Amen? Talaga yung harapan, parang ganito, ako si Jesus, yung kaharap niya, sinasabihan niya, kay liit ng inyong pananampalataya. Amen? So dito, kung yung mga hentil, yun yung mga hindi nananampalataya. So kino-compare tayo sa mga unbelievers. Kino-compare tayo doon sa mga tao na hindi tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso. Amen? Sabi dito, worrying is a reflection of your level of faith.
Ayan. Yung level of faith natin. Kung gaano kataas ang tingin natin sa ating Panginoon. Kung gaano kataas ang ating tiwala sa ating Panginoon. Amen? Hindi naman maaalis, syempre tao tayo. Hindi naman maaalis na mag-alala tayo sa umpisa. Pero kung tagtatagal tayo dyan sa pag-aalala na yan, check na natin yung level of faith natin. Baka hindi natin alam kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. At baka hindi natin alam kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Yan, next slide. Verse 32. Ayan. Hindi ba, sabi, alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Yan. Ito, panghawakan natin to. Kung may mga times, yung sinasabi ko, mga storms, yung pinag-aaralan namin sa aming mga Bible study, yung storm. Huwag tayong mag-alala. Kasi nakikita tayo ng Panginoon. Alam na niya yung mga yan. Kahit hindi nga natin banggitin alam niya, nakikita tayo. Dahil hindi bulag ang ating Panginoon. Hindi siya bingi. At yung nararamdaman ng puso natin, nararamdaman din niya. Amen? Kaso nga lang, hindi natin maramdaman ng pagkilos, ang pag-comfort ng Panginoon sa buhay natin. Kasi nga, more of us and less of Him ang ginagawa natin sa ating buhay. Mas nakafocus tayo sa sarili natin kaysa sa kakayahan ng ating Panginoon. Nakafocus tayo sa nararamdaman natin, hindi doon sa mga gustong iparamdam ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi, more of you, less of me. Kasi if more tayo sa ating puso natin, kung ang tingin natin sa ating sarili talunan, talaga niya na mararamdaman mo. Pero ang titingnan natin ay ang Diyos na palaging tagumpay. Siyempre, ikukunik natin yung sarili natin. Ito, parang ano lang yan parang nag-cheer lang tayo, di ba? Kunyari, yung sa magkaibigan, yung mga ordinary, yung mga kwento-kwento, di ba? Magkaibigan, yung isang kaibigan matipuno ang katawan, tapos ikaw patpatin, and now meron ka nakaaway, na yung kaaway, hinahamon ka. Kung yung patpatin, example na lang, hindi naman patpatin, siguro na nga. Yan. Kunyari, ikaw, napatpatin, ikaw ay makikipaglaban dun sa kaaway, talo ka kaagad. Pero anong gagawin mo? Nagiging kalakas, alam mo, may kaibigan ka na maskulado at wrestler. Diba? Lumalakas ang loob mo kasi meron kang alam na kaibigan na wrestler. Amen? Ang sasabihin mo, teka lang sandali mo sa mapalabas, teka lang sandali lang tatawagin niya yung kaibigan niya na wrestler. Malakas ang loob niya. Diba nangunguna pa siya doon na parang siya yung lalaban? Alam niyo yung palabas na yon? Diba lumalakas yung loob niya kasi meron siyang someone behind him na kaya siyang ipaglaban. Nakukuha po ba? Nagigets natin? Pero, kung ang tinitingnan lang natin, kung nakakalimutan natin na may kaibigan tayo yung haharap dun sa kalaban natin, manglulungo talaga tayo. Susuko na tayo. Sorry pare Sige, kung kahit alam mo tama ka, susurrender ka na lang. Amen? Pero kung alam mo na meron kang someone behind you that who can fight for you, lalakas ang loob mo. Tinitingnan ba niya yung sarili niya? Hindi. Ang tinitingnan niya yung kakayanan ng kaibigan niya na wrestler. Nakukuha po ba? So malinaw po yung illustration na ganun tayo Ang nangyayari, tinitingnan natin yung tayo. Hindi natin lang, we have someone in front of us, beside us, and behind us. Who can fight for us? Who can be victorious for us? Amen? Yan. So, keep calm, God knows. Yan, next slide. Verse 33. Dito na tayo. Basic to, basic. Yan. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa English, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. All these things shall be added unto you. So, priority, ano yung sabihin nun? Kasi sabi naman dito, ngunit higit sa lahat. So, ibig sabihin, pwede naman natin harapin yung iba, pero higit sa lahat, overall, ang i-prioritize natin is God's kingdom and His righteousness. Ano ba yung sabihin ng God's kingdom? Napag-aralan na natin to, yung tinuro ni Kuya Jose. Next slide. Yan. Refers to rule of Christ over the heart of believers. Ibig sabihin, pag sumikapan natin, higit sa lahat, pag sumikapan natin na pagharian tayo ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Paano yun? Paano yun? Paano ba tayo, pag sinabing rule, pag sinabing pinaghaharian, sabi, ang pagsumikapan natin, kaya nga, sakto yung ating worship kanina, more of you, less of me. So kapag pinaghaharian ka ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, siya ang nasusunod. Tama? Siya yung master natin. Amen? Siya yung mga pamamaraan niya, yun ang susundin natin. Hindi yung sarili nating pamamaraan. Amen? Sabi dito, yun. Diba? Pag, yung kasabihan niya, ang utos ng hari, hindi mababali. Ang tanong, do we prioritize God's kingdom and His righteousness? Actually, yung righteousness na yan, si Jesus din yan. Nagiging matuwid lamang tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So si Jesus pa rin yan. 2 Corinthians 5:21. He is our righteousness. Amen? Yan. Pero ano nangyayari? Di ba pag merong instruction, yung boss natin, di ba kailangan makinig tayo para makasunod tayo? Amen? Dito, hindi ko alam, o kayo mga nanonood, hindi ko alam, baka para lang akong noise na, yung maalingaw-ngaw. Ang tawag, tama ba yung terminology niyo? Parang voice, yung parang sound lang ako. Pero, hindi lahat ng naririnig ako, nauunawaan ang sinasabi ko. Amen? Di ba? Pwedeng hindi lahat ng sinasabi ko dito nagre-rema sa atin. Pwedeng yung lesson 1, lesson 2, o lesson 3 lang. Depende yun kung paano mangusap ang Panginoon. And, yan. Ang tanong, do we prioritize God's kingdom and His righteousness in our lives? Do we pay attention? Nagpipay attention ba tayo sa King of Kings ng ating buhay? Biro mo hari, i-ignore natin. No? Ganun tayo minsan, ini-ignore natin siya eh. Do we bow down to Him? Pag sinasabing bow down, nagpapakumbaba ba tayo sa Kanya? Di ba yung paghari? Luluhod ka, magbabaw ka. Amen? Nagbabaw ba tayo sa ating hari? Sa King of Kings? Nagbabow down ba tayo kay Jesus? Amen? So, ayan, let us examine ourselves. So, ano dito? Prioritize God and He will prioritize your needs. Siyempre, kung sino yung nandyan, ikaw ang uunahin ng Panginoon. Kaya ngayon nandito sa harap, sino yung una nakakakuha ng pagpapala? Hindi, joke lang. Lahat yan. Basta kung sino ang nasa harap sa presensya ng Panginoon, siyempre, yun ang uunahin. Amen? Alam nga namang wala ka. Sino ba dito, kunyari, bigayan ng aginaldo? Ikaw, ninang. Siyempre, kung sino yung nagmano sa'yo, yun yung unang maabutan. Alam nga namang, nandyan na sa harap, nasan yung kapatid mo? Ibigay mo nga ito sa kapatid mo. Tapos yung nasa harap, hindi mo na bibigyan.
Tama, di ba? So, next slide. God first, before blessing. Kaya yung importance, alam mo, di ba Diyos o kayamanan? Diyos muna. Why? Kasi sabi dito, ito marami nakakalimutan natin to eh. Nakakalimutan natin to, hindi natin na-apply. Ang pananampalataya natin nandun lang sa first lines. Pero meron dito, may sinabi ang Panginoon. Sabi, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga nyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung ito? Yung mga pinag-uusapan kanina sa umpisa. Damit, susuotin, pagkain, tirahan, material things. Nakakalimutan natin, akala natin puro spiritual lang. Yung nauna, spiritual. Pero nakakalimutan natin that God is our provider. Kasama dyan ang material things. Minsan iniiwasan natin yung mga material things, financial. Nahihiya tayong i-preach ang financial kasi feeling natin hanggang doon lang tayo sa seek first is God's kingdom and His righteousness. Di ba hindi natin ma-preach kasi hindi pa natin na-experience kasi yung pangalawa. Maniwala ka muna para ma-experience mo yung pangalawa. Amen? Ako kayang-kaya kong i-preach because I am experiencing yung second that all these things shall be added unto you. Ang lahat ng mga ito ay, sa Tagalog, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito, yung pangangailangan, na in such a way, hindi ka na mangangailangan kasi all provided for. Nakakalimutan natin yun, nandun tayo sa umpisa, kaya nga sabi ko, mag-i-increase yung level of faith natin dito. Let us remember, ang concern ng Panginoon sa atin, hindi lang tayo maligtas. Anong gagawin natin kapag ligtas na tayo? Ano na? Sige nga. Ano na? Yun na lang. Tapos na. Diba? Paano yung everyday living? Anong gagawin mo? Everyday magpipreach ka. Kunyari, si Kuya Abe, na-sharean ko ng gospel. Diba? Ang commission natin, Great Commission, is make disciples of Jesus Christ sa all nation to share the gospel. O yun yung God's kingdom, di ba? Prioritize, serving the Lord. Na-sharean ko na siya eh. O ngayon bukas magkikita kami. Ano na ang pag-usapan namin? Salvation ulit. Tapos the next day, magkikita na naman kami, salvation ulit. Di ba? O dito sa church, alam nga naman every Sunday, salvation. Gaya na sinabi ko, hindi tayo lahat levita. Meron tayong mga tao na nakakasalamuha. Di ba? Tapos, kasama nga dyan, sabi ko, yung ito, ano yung mga lahat ng mga bagay na ito? Minsan kasi nalilimit natin yung mind natin na ang Panginoon concerned lang sa spiritual things. Sa spiritual life natin. Gaya nga ng pinag-aaralan natin, alam na ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. So, kung alam niya, anong gagawin niya? Alam niya pala na kailangan natin, anong gagawin niya? Sige, alam ko na kailangan mo yan, tapos hindi siya magpa-provide. Diba? Kaya nga, let us remember, if ang Panginoon, alam niya yung pangangailangan natin, mahal niya tayo, syempre, kung ano yung problema natin, problema din niya. Ngayon, kung problema niya, siya na yung Diyos eh. Di ba, ang hilig natin yun, sige ikaw na nakakaalam, di ikaw masunod. Di apply natin yun sa Panginoon. Di ba, minsan yung pag may mga nagsasuggest, nagko-correct sa atin, di ba? Yan yung attitude natin. O di ikaw na. Di ikaw na marunong. Di apply natin yan sa Panginoon. Di ba? Sige Lord, ikaw naman nakakaalam ng lahat. Alam mong pangangailangan ko. O di ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Amen? So yun. So, ito. Next slide. Yan. Sinasabi natin, Jesus is everything. Di ba? Nabanggit yung kanina. Nabanggit dito.
O yan, di ba? Jesus is everything. Di ba? Tapos, di ba, nagpe-praise tayo. Kumaawit tayo. Our praise goes up. Your rain comes down. Ano yung rain? Ano yung everything? Sige nga. Dig deeper tayo. Ano yung everything? Si Jesus lang sapat na. Yes, Jesus is everything. Why? Why is Jesus everything? Sa palagay natin. Yun, kasi alam mo minsan, naliliitan natin yung yung tingin natin sa ating Panginoon. Na okay lang naligtas na tayo, okay lang na ano. Pero what's next after being saved by Jesus Christ? Bakit nga ba tayo niya sinave? Buhay pa tayo. Mabuti naman kung mamamatay na tayo kinabukasan. Punta tayo sa langit. Buhay pa tayo eh. So anong plano niya sa atin habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo? Naisip mo ba natanong ba natin yun? Anong plano niya? Siyempre, bigyan tayo ng maginhawang buhay. Kaya nga sinabi niya sa John 10:10 eh. Di ba? To give us life and have it to the full. Napag-aralan na din natin yun. Yung living a life, yung fulfilled, yung life of, fulfilled. Basta yung fullness of life. Yun na ma-maximize natin. Nai-enjoy natin yung pagiging anak natin ng Diyos. Meron bang anak ng Diyos na naghihirap? Unless na lang na okay lang, basta si Jesus nandyan. Okay na ako maghirap. Minsan, marami sa atin, ganyan, settled na tayo kung ano tayo. Kasi ang liit, pasensya na po ha, ang liit ng tingin natin sa ating Panginoon. Hindi natin lakihan yung tingin natin sa ating Panginoon. Pasensya na po. Okay lang na ganito na ako. Sa palagay mo, Panginoon, okay na siya na ganyan? Na kapag nangailangan tayo, mag-aalala tayo? Hindi. Diba? Kaya lakihan natin yung tingin natin sa ating Panginoon. Ang gusto niya, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya nga sabi, give, and it shall come back to you. Pressed down, shaken together, running over. Ganyan kalaki ang Diyos natin. Jesus is everything. So everything, lahat ng pangangailangan natin, kaya niyang ibigay. Amen? Sabi nga sa Ephesians 3:20, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask for. Lahat, kasi limit yung tingin natin sa kaya ibigay ng Panginoon eh. Kaya ayaw natin umalis sa comfort zone natin. Parang yung sa Jesus walks on water, si Pedro. Ang comfort zone niya is yung nandun sila sa pangkat. Pansinin natin si Jesus, He is bigger than mga iniisip natin palagi. Kita nyo, kung nilimitahan ni Pedro yung pagkakilala niya sa ating Panginoon, hindi siya aalis sa kanyang comfort zone at hindi siya maglalakad sa ibabaw ng tubig. So ganun tayo, alam nyo, akala natin nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Akala natin malaki na yung faith natin sa Kanya. Pero may times, nililimitahan natin siya. Ayaw natin mag-step out of our boat. Because akala natin hanggang boat na lang tayo. Para lang yan mga Israelita nung inaalis sila sa lugar ng Ehipto. Bakit mo pa kami dinala dito? Okay na kami dun Pero dain sila ng dain nung nandun sila sa lugar ng Ehipto. Amen? Sasabihin natin, okay na ako dito, kampante na ako. Are you really comfortable with what you have right now? Nararamdaman ng Panginoon yan na hindi ka komportable. Ano lang, parang ano bang tawag doon? Wala lang, parang ano lang mo na siya. Defense mechanism na lang yan. Diba? Yung mga dahil ayaw nilang daanan yung proseso ng Panginoon, balik mo na lang kami sa dati. Kasi doon may kinakain kami. Nung dinala sila sa desierto, wala silang makain, napapahamak pa sila. Doon na sila nagduda.
Amen? So ganun din tayo. Minsan nandun, mas pinipili natin, inaalis na tayo ng ating Panginoon sa lugar ng Egypt ng sarili nating buhay. Ayaw natin. Alam natin may Diyos, pero takot tayo. Ay, baka hindi ibigay ni Lord. Eh kung naglilingkod ka, kung ang priority mo, ang siniserve mo ay ang Diyos amang nasa langit, ang anak niyang, ang King of Kings, si Jesus Christ, huwag kang matakot na mag-desire na humingi. Kasi ibibigay yan ng Panginoon sa'yo. Amen? Gusto ba? Sige. Tingnan ko lang yung ating notes. Yan. Huwag tayong mahiyang i-prosper ng Panginoon. Because in the first place, it was His will to prosper us, to provide everything for us. Kasi sabi natin, we want to be more like Jesus. Sino ba si Jesus? Ang naiisip lang natin si Jesus na nagsakripisyo sa krus eh. Tama? Ang naiisip lang natin si Jesus na nangangaral. Yun lang ang gusto natin. Pero nakita ba natin kung ano yung kayang gawin ni Jesus? Kaya niya mag-create ng miracles? Kaya niya magparami ng 5 tinapay at 2 isda? Material things. Kaya niya magpalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya niya magpatigil ng hangin, ng bagyo. Amen? We want to be like Jesus? E di, lahat-lahat. I-desire natin na maging katulad nga ni Jesus. Kaya niya magbabago ng buhay. So, ganun din tayo. Hindi lang yung sakripisyo. Si Jesus kasi nagsakripisyo siya eh. Si Jesus kasi, pero kita nyo si Jesus, alam mo yun, He can touch lives. So, if you want to be like Jesus, touch lives. Amen? Lakihan natin yung tingin natin sa ating Panginoong Jesucristo. Materially, He can provide. Si Jesus, hindi lang puro spiritual. Nagpakain siya ng 5,000 at inulit pa niya yung may 4,000. Diba? He provides. Amen? If you want to be like Jesus, maging katulad tayo na pwedeng sandalan ng tao. Hindi tayo sandal ng sandal sa tao. Amen? Di ba si Jesus? Di ba? Come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. Eh tayo ba nagbibigay tayo ng rest? O tayo yung pastor? Di ba? So, yung mga inaawit natin, isa puso natin yan. Hindi lang yung magandang awitin, maganda sa pandinig at sa puso. Isa buhay po natin yan, yung mga ating mga inaawit. Hindi po ako galit. Philippians 4:18. Siguro dito ako magtatapos. Yan. Wait lang, hanapin ko. Dito po ako magtatapos. Sabi dito, kasi dito si sulat ni Pablo to sa mga Filipo, sa Philippians 4:12. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Ito yung ito yung gusto natin kay Pablo di ba? Mahirap o masagana, okay lang siya. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din pinadalhan nyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumatanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob nyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus.
Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So ano po yung gusto kong ipakita dito? Si Pablo, siya yung lingkod siya ng Diyos, na tinutulungan siya ng mga taga-Filipos. And then, kasi parang ang dating sa atin, parang hindi maganda na nag-achieve tayo ng kayamanan. Diba? Parang ang dating, parang pag nagtrabaho tayo ng gusto or nag-double time tayo, kayamanan ang habol natin. Nasa laman ng puso po yan. Remember, we can always choose. Kasi dito, si Pablo, siya yun, choice niya yun eh. And sa pagtulong sa kanya, sino tutulong sa kanya? Yung meron. Anong gusto natin? Tayo yung tinutulungan o tayo yung meron na tumutulong? Diba? Sabi dito, at kapag nakakapatulong tayo, sabi dito, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap. So ano gusto nating i-desire? Naglilingkod tayo sa Diyos na tayo yung tinutulungan? O naglilingkod tayo sa Diyos na tayo yung tumutulong? Diba? It is more blessed to give than to receive. So, paano natin ma-apply sa buhay natin to? If we prioritize God, God will prioritize our needs. And kapag taken care of tayo ng ating Panginoon, mag-overflow yan. Kaya natin mag-overflow sa iba. Amen? So, lakihan natin yung tingin natin sa ating Panginoon. Si Pablo, choice niya yun. Hindi yun yung words mismo ng Panginoong Jesucristo. Examine nyo. Yes, galing yan sa Bible, pero si Pablo yung nagsasalita dito. Amen? Tingnan, di ba sabi, yung sa tithes and offering, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito. Yes, kasi may times, nakafocus na lang tayo sa kayamanan. Let us remember, ang focus natin mismo ay sa Matthew 6:33. Kasi hindi natin kailangan mag-impok kasi pag sarili nating impok yan, talagang masisira yan. Pero kapag nanggaling yan sa Panginoon, aalagaan ng Panginoon yung kayamanan, and all these things shall be added unto you. Yung kayamanan na bigay ng Panginoon sa atin, yung kayamanan na niya, dahil blines tayo ng Panginoon, aalagaan ng Panginoon yan, proprotektahan niya ng Panginoon. Di ba sa Malakay 3:10? Di ba? Ibubuhos niya, yung bubuksan niya ang durungawa ng langit, tapos hindi masisira yung mga tinatangkilik mo. Dahil galing sa Panginoon. Pero kung sarili nating effort yan, masisira lang yan, masasayang lang yan. Kaya nga sabi ko, palagi natin isasama ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. And paano ko masasabi na ang gusto ng Panginoon original, di ba? Jeremiah, sa buong Bible, Jeremiah 29:11, memorize natin yan. Pero kinakalimutan natin. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Yan sabi ng Panginoon. And kay Adam and Eve, eto na lang. Kaya tayo niligtas ng Panginoon para ibalik tayo sa dating plano niya. Ano yung original plan ng God? To provide everything for us. Andyan na lahat. Nagkasala lang ang tao si Adam and Eve, kaya nawala lahat. Amen? So ano gusto natin kay Jesus? Everything, lahat yan. Hindi lang spiritual. Amen? So maglakihan natin yung pananampalataya natin. Kapag tama, if we have a right heart sa ating mga panalangin, ibibigay niyan. Kung ang desire natin is for God to prosper us so that we can be a channel of His blessing, gagawin niya yan. Pero kung pansarili lang natin yan, questionable. Okay? So yun lamang po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo tumayo.
po and let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Lord, sa umagang ito, increase our faith, Lord God. Hayaan niyo nga po na lakihan namin ang inyong tingin sa iyo. Yung mga plano niyo, Lord God, panghawakan po namin. Let us not focus on material things, but help us focus on you, Jesus, your words, your promises. Huwag niyo pong hayaan na mag-worry kami dahil ang mga yan ay mga concern niyo na po. Kung ano po, Panginoon, yung importante sa amin, importante din po sa inyo. Kaya naman, Lord, panghawakan namin ito. Help us remember your promises, your words sa aming mga buhay. Lord, may mga times na nagda-doubt kami. May mga times na nakikilala, na nakakalimutan namin kung sino kami sa iyo. Nakakalimutan namin na kami iyong mga anak. Pero Lord, help us to trust in you completely. Help us, Lord, to increase our faith. Lord, we desire. Sa mga kinalalagyan namin, yes, we are happy, we have joy that we have you, Jesus. Pero we admit, Lord God, that we are not comfortable sa mga kinalalagyan namin sa umagang ito, Lord God. Nahihirapan kami, Panginoon. Kaya naman, Lord, ibigay niyo po, Panginoon, yung desire ng aming puso. Yes, Lord, uunahin ka namin at magtitiwala kami. Natutugunin mo yung mga hindi komportableng kalagayan namin sa aming mga buhay. At sa pagtugon mo, Panginoon, help us to have an obedient heart, Lord God. Lord, turuan niyo po kami sumunod sa iyong mga kalooban nang sa gayon mapuntahan namin yung mas magandang plano mo, Panginoon, sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi kayo ang Diyos ng paghihirap. Alam ko, Panginoon, na hindi kayo yung Diyos na nagbibigay ng hirap ng damdamin. Kayo po ang Diyos na nagbibigay ng comfort, ng peace, ng joy sa aming buhay. Kaya, Lord, bigyan niyo po kami ng mga ito, Lord, sa amin. As we prioritize you, Lord God, as we seek your face, Lord God, sa aming mga buhay, please take care of our needs. Please take care of our needs. Kami at ng aming mga pamilya, Lord God. Hallelujah, Lord God. You are our everything, Lord God. Kaya naman yung lahat ng yun, Lord, kaya mong ibigay sa amin, Lord. Physically, emotionally, spiritually, and materially, Lord God. Andito kami sa ibabaw ng mundo. We are in this physical world. Yes, we are spiritual beings as we receive Jesus Christ, our Lord and Savior. But, Lord, we are still here on earth sa ibabaw ng mundo with our physical bodies. Kaya naman, Lord, tulungan niyo po kami habang narito kami sa ibabaw ng mundong ito, Lord God. We need you, Lord, in our lives. Samahan niyo kami, Panginoon, sa tinatahak namin dito sa ibabaw ng mundo. Lord, help us, Lord God, and increase our faith. Help us to trust in you completely and not in our own ways. Hindi sa aming sariling pamamaraan, Lord, kundi sa pamamaraan mo, Lord God. Help us acknowledge you in all that we do. Help us to honor you in all that we do. Lord, maging kayo ang aming master, hindi yung mga human masters dito sa ibabaw ng mundo. Help us to serve you, Lord, wholeheartedly sa lahat ng aming ginagawa. Kayo nawa ang aming mapagsilbihan. Kayo nawa ang aming mai-honor. Kayo nawa ang aming maiangat sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita sa umaga. Thank you, Lord. Help us to live with great faith araw-araw. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming samag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.